Isyong napapanahon, komentuhan natin. Shout out June Ansunes. Sir Marcos, peace na tayo, sir. Yun. Nag-usap kami ni Dayan, plinansya namin yung dapat naming sabihin sa Senado para magtugma ang mga lugar, pizza, at kung ano pa. At pagkatapos nun, kinausap ako ni Sir Bato. Yun na ang ilagay mo sa affidavit na kukunin ng mga PAO lawyer. So, after 2 days, nandoon na yung mga PAO lawyer. Kinunan na ako ng salaysay. At bago umalis si Sir Bato, sinabihan ako, ayusin mo ha kung ayaw mong may mangyari sa'yo. So, pagdaan ng 2 araw, pumunta ang mga PAO lawyer para kunin ang salaysay ko. So, kung ano yung instruction na sinasabi niya at yung nagkausap kami ni Dayan, yun ang sinabi ko sa salaysay ko. At ginawan ko na lang ng mga kwento para paniwala. Pero walang katotohanan po yun lahat. So, natapos ako kinunan ng salaysay, nag-testify ako sa Senado, at yung nabanggit ko kanina nga, Ching Biloso, nakaharap ko rin, pati si Ma'am Laila, para akong murakog matunaw nga muatubang nila, kay wala, dili man may kaila. Para daw siyang matutunan no nagkaharap sila kasi hindi daw sila magkakilala. Na ginawan ko sila ng mga kwento na isali sa kalakaran sa droga at mga protector. So, na-clear yung sinabi ko na hindi kasali si Mr. Ching Biloso, pati si Ma'am Laila lang talaga ang puruhan. Kasi yun naman talaga ang target nila na ipin down si Ma'am Laila. So after noon, binalik ako sa Senado. Pagkaraan ng 1 araw, nagtaka na lang ako, may dumating na pare at pinakumpisal ako. Gipakumpisal ko sa pare. So, pumunta kami sa usa ka kwarto, matong nangutana ko sa pare. Pader, ikaw ray ni ari para pakumpisalon ko nimo. Na dili request ni sa mga pulis nga pareon ko para pakumpisalon. Okay, tinanong daw niya yung pare, no? Na kasi nagulat siya at meron dumating na pare. So, nagpunta raw sila sa isang kwarto, tinanong niya yung pare, Father, pinapunta ka ba dito? Ikaw ba yung pinapunta para magkumpisal ako? So, kinabahan ako kasi kaming mga Bisaya, pag pinakumpisal ang isang tao, ang kasunod doon, mga minuto na lang, mamatay na. Samantalang malakas pa ako. So, nag-isip na ako. Isusunod na siguro ako nitong mga pulis na to sa nangyari sa papa ko. So, natapos yung pagkumpisal, bumalik naman yung mga PAO. Inayos naman yung testimonya ko sa Senado. Dinagdagan kasi may kulang daw at may mali-mali.
Kasi sa una pa lang, pinatawagan na sa akin si Dayan denial ni General Bato, si Dayan, nga giingnan mi nga parihas ang amuang pizza o ang mga oras para aniwala. So, nauna na ko nga patay ko kay naisayop. Mao siguro gipakumpisal ko. Sabi niya, kasi merong mali doon sa kanilang salaysay ni Ronnie Dayan, naisip daw niya na, naku, patay na ako kasi meron akong mali. At yun, bumalik na naman ako ng Senado, nag-hearing ulit. Ang pinag-usapan naman ang pagpatay ng papa ko, ang mga involved. Mr. Chair, ang mga involved sila si Colonel Marcos, sila Raraga, pero sa totoo lang na ngayon, matagal na yun, tanggap ko na nangyayari yun. At alam ko naman, nagawa lang nila yun dahil may instruction, sa pagkaintindi ko sa akin sarili may inutusan lang sila, instruction galing sa taas. Kasi magkaibigan kami ng mga pulis na yun eh. Siguro wala silang magawa dahil utos. Kaya nagawa nilang yung operation na yun na ipin down ang papa ko. Pero, Mr. Chair, please allow me to... Sir Marcos, Sir, pasensya na sa mga emosyon sa panahon nga pagkamatay sa kong papa, Sir. Nakarealize ko nga sa akong kaugalingon, kamong tanang involved sa operation ato, naka-realize ko nga nisunod rasugod siguro mo sa instruction sa taas ninyo. Okay, dali lang. I-translate muna natin. So, ang sinasabi ni Mr. Espinosa, humingi siya ng dispensa kay Colonel Marcos. Opo. Dahil alam naman daw niya na sumusunod lang si Colonel Marcos doon sa mga superiors niya kung kaya nangyari yung sa papa niya. So sige, please continue. So, tanggap naman natin kahit anong gawin ko pa. Patay na yung papa ko. At ang hangad ko lang kung bakit ako nagpakita dito sa Quadcom, nagbaka sakali ako na makamit namin ang hustisya ng aking ama nung siya ay pinatay sa loob ng kulungan. So nagharap-harap kami nila Sir Marcos, nila Sir Laraga. Pero sa panahon na yon, nadala lang ako sa emotion. Kaya kung napansin nyo, iba ang pananalita ko. But I realized while nakapiit ako doon sa kulungan ng 7 taon, muntik pa akong namatay sa 7 taon na yon. Giatake ko, nakasinati ko og atake sa kolesterol. Na inatake raw siya sa loob ng kulungan. Kaya medyo kuan akong sinultian mo, pilit-pilit, kay tungod giatake man ko. Kaya daw ganun yung kanyang salita. Medyo parang pilipit daw. So, naintindihan ko na yon pangyayari. Siguro, sa sariling opinion ko, you're just following an order. O may tao sa likod mo sa panahon na yon. Mr. Chair, can we remind the resource person to address the chair on all the answers that you wanted to?
bago ka pumunta sa ibang tao dito,